ginagawa po ni Lord na ang aking mga anak ay nagkakasundo-sundo na po sila na maayos. Sa oras na ito, sa araw ng linggo, ito po ay tinatalaga ng Diyos para siya ay sambahin at pasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating mga buhay sa loob ng isang linggo. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Palapakan muna natin ang Diyos na buhay. Inanya ko lahat na makipagbukas po sa akin sa aklat ng mga awit. Sa aklat ng mga awit, chapter 56, verse 12 hanggang 13. Ang sabi po dito, ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang alay ng pasasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako'y iniligtas sa binggit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na kasiraan. Upang ako ay lumakad sa presisya mo, O Diyos, sa landas nitong liwanag na ikaw ang nagdudulot. Amen. Yan po ang sinabi po ni Haring David. Amen. Na kung tayo po ay nakaranas ng mga himalang ng pagpapalang ng Diyos, kagalingan, higit sa lahat ng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo, dapat po lagi po natin ang ipagpasalamat. Ang kasiraan po natin na dati, sa nagsira tayo, wala tayo sa Panginoon, pero nung dumating si Christ sa ating mga puso, inayos niya na nagsira ng buo nating katawan. Amen. Espiritu, kaluluwa at katawan, buo nating katawan, inayos po ng Diyos yan. Amen. Bakit ang purpose po ng Diyos? Amen. Upang tayo lumangan sa presensya niya. Binago tayo, ligtas tayo ng Diyos sa ganap na kasiraan. Amen. Sa kapahamakan, ligtas tayo ng Diyos sa kamatayan. Para daw tayo lumangan sa presensya niya. Ibig sabihin, nalakan tayo sa kabanalan ng Diyos na buhay. Amen. Habang tayo ay nabubuhay. At ang lahat na yan natin nararanasan, amen, ang pagliligtas ng Panginoon sa lahat ng bagay, dapat po natin ipasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po. At ngayon po, sino po ang unang magpapasalamat sa ating Panginoon? Napaka po natin ang Diyos na buhay sa buhay po ni Brother Saul Bareng. Ang magpalang umaga po sa lahat. Labis-labis kong natutuwa sa araw na to dahil wala nang panghadlang na pagpunta ko rito sa church. Kahapon pa ako pinakausap ng diablo na huwag ka man sumamba. Pwede. Sabi ko, hindi pwede. Kaya lubos-lubos po akong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sa totoo lang po at labis-labis ko pinagmamalaki sa aking buhay ay walang iba kundi ang nakilala ko siya. Amen. At patuloy niya kami ginagawa yan sa araw-araw. At ginagawa po ni Lord na ang aking mga anak ay nagkakasundo-sundo na po sila na maayos. Kaya po ako Amen. Talaga napakabuti po ng Panginoon. Talagang maraming handang si Satanas sa ating mga buhay. Pero talagang sinasabi na yan ng Panginoon sa Mateo 26 verse 41. Amen. Manalangin tayo pag tayo hindi madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda. Kaya laging malakas ang ating Espiritu para mananggawin ni Satanas ng paghadlang sa atin. Hindi po tayo nawahadlangan. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. At sino pa po? Asik. Wala na. Sa mga lalaki. Lapakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Brother Lito. Dilabing na. Salamat po sa Panginoon. Bago po ang lahat, ako po ay bumabati ng isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Higit po sa ating pong Panginoong Diyos na buhay.
sa isa naman pong pribilehiyo na pinagkaloob sa akin na ako po ay nakapagpasalamat sa amin anak ko. Nga po sinasabi sa Isaiah 43:21 kung hindi po ako nagkakamali na nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. At kaya naman po ako ay nandito upang papurihan muli ang ating pong Panginoong Diyos na buhay sa kanya pong kaputihan sa ating buhay. Napapasalamat ko sa Panginoong Diyos na sa isang linggong gabay at pag-iingat po sa aming pamilya, bagamat dumanas po ng mga sakit at karamdaman ng aking mga anak at yung pong aking asawa. Subalit nandun po yung pagsama ng Diyos, ang dakilang magagawa po talaga ang ating Panginoon. Amen. Kung atin po siya laging sasandalan, nananampalataya sa Kanya. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat po ng mga mabubuting bagay at sa mga himala at pagpapala na patuloy po pinagkakaroon ng Diyos sa aming buhay. Salamat sa mga pag-iingat, proteksyon, sa saan man po pupunta at sa mga tao na patuloy po na ginagawang daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa aking buhay, mga uwak na patuloy po pinagkakaroon ng Diyos upang yung mga pangailangan sa araw-araw ay patuloy po namin matugunan at tulungan magpulong sa Kanya. Salamat po sa Diyos po lahat ang papurihan. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Nabasa ko rin po yung pagka sa buhay po ni Apostol Paul na siya po ay hinuli at siya ay isinakdan at hiniling niya na siya ay tutulog sa emperador. Kung sila po ay nagbiyabiyahin na sa barko, kinausap siya ng anghel na kanyang sasakyan ay mawawasak. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang mag-alala. Dahil sa iyo, walang mapapahabang sa kasama mo. Amen. Dahil sa isang lingkod, kaya po sa my life, kung mayroong isang lingkod ng Diyos, makakaasa po kayo ng proteksyon ng Diyos ay kasama po ang ating pamilya. Amen. Pakamula na ang buhay na Diyos sa buhay ni Kuya Louie E. Olvin. Yan po. Pagpalang umaga po sa ating lahat. So yun po, magpapasalamat ko rin po sa Lord yung dakilang bagay na ginawa niya sa akin ang mga nagdaang oras sa araw at panahon. So yun po, grabe yung miracle na ginawa sa akin po ng Lord. Kasi po, one time po, yung cellphone ko po, nagkaroon po ng full storage. So kahit anong bura po sa cellphone, full storage na po talaga siya. Eh kaso po sa college po, need po ng mga maraming application since puro online and puro technology na din po. So yun po, ang ginawa ko po, sakto rin po, pumunta po yung pinsan ko po na galing Nueva Ecija na magaling po siya mag-reset po. Tapos po, nung na-reset na po, nung pagkabukas po ulit, nakalimutan ko yung yung account. So, bago po mabuksan po yun, bago po magamit, din po muna po yung password po yun. So, yun po, mga isang linggo po ako wala pong cellphone doon. So, nag-ano na rin po ako na, Lord, kayo na po bahala sa akin. Kasi, yung cellphone po talaga po, need na need ko din po kasi siya kasi mahirap din po manghiram po kila mama, kila papa, since ginagamit din po nila po. So, one time po, pinakailaman po ni mama yung cellphone ko po na yun. Tapos, trinay niya pong gawa ng paraan. So yun po, nilagay niya po yung dati ko pong password na yung ayoko sabihin eh. Yung dati ko pong password, then nilagyan ko na lang po inad ko na lang po ng numbers, birthday ko, yung ito ko. So yun po, nung pagkalagay ko po, ayun po, bumukas po, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sa last minute call po na yun, kasi po 2 weeks na lang po yata, magpapasokan na po nun. So yun po, nagkaroon po ako ng cellphone po na na-clean na storage na po. Tapos yun po, kailangan ko sabihin. Amen. Huwag tayo mag-alala. Dahil tayo nasa Panginoon, katulad ng ginagawa ng Diyos na kaputiya sa ating mahal na pastora. Kaya di ba, naiwanan yung niya sa napakaraming tao. Pero dahil sa kanyang katapatan, amen, nakuha pa rin niya yun. Amen. Ganun po ang gagawin ng Diyos sa atin. Kaya naranasan niya ito yung hindi yan eh. Kaya sabi sa aklat ng mga awit, chapter 55 verse 22, ilaga kayawi ang iyong suliranin. Alalayan kami pagkakandurin, ang tao patuloy hindi niya piniguin. Hindi ka bibigyan ng Diyos. Amen. Ano man yung mga inaalala mo, tutulungan ka ng Panginoon.
Amen. Panapakan po natin ang Diyas na buhay. At wala na po muna, dito naman po tayo sa mga babae. Sino po ang magpasalamat sa ating Panginoon? Palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Annabel. It's Alba. Mapagpala po umaga sa ating lahat. Pinapasalamat ko lang po kay Lord na kasi po, di ba may anak po akong college. Nung time na to, college na to, ito po ako nahirapan. Kasi noon, bago magpasukan, nakakabili na ako ng gamit. Pero itong college na to, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambiling gamit. Kasi ang pera ko po is nakalaan po dun sa baboy lahat. Kaya naipapadala ko po nung nakaraang linggo. Kaya wala po akong tira para kay Rinabel. Hindi po ako nakabili ng gamit. Bukas po ang pasukan na niya. Pero nagpapasalamat po ako kay Lord na mayroon siyang isang tao na hingi po kahapon. Ano po hindi po ako mamapakali talaga kasi ang iniisip ko, mamumroblema si Rinabel kasi wala siyang gamit eh. Kaya may ginamit po si Lord kahapon na tao, binigyan po ako ng cash na 2,000, ipambili mo ng gamit sa anak mo. Kaya yun po, nakabili kami kahapon, nakapag-Jollibee pa nga kayo. Nakasama ko ngayon isa kong ampon eh, si Jisamin. Kaya yun po yung pinapasalamat ko kay Lord na may hinip po siyang tao na para makabili ng gamit na rin sa school lahat. Tapos po, isa pa po pinapasalamat ko kay Lord na, di ba, may kasama ko sa loob ng bahay. Kasi dati, may puon po ako. Matagal ko nang gustong sabihin sa kanya, tanggalin mo na yan. Kasi siyempre, nagcha-charge ako, ayaw ko po makikita ng mga kapwa ko nagcha-charge dito na meron po kaming alaga. Hindi ko po magawa-gawa kasi ayaw ko po mag-away kami kasi pag nag-away kami, mahaba po yun. Kwento. Nagulat na lang po ako, nagulat lang po ako, nawala na sa bahay kasi pinapaliguan niya yun linggo-linggo eh. Nililinisan niya, binibinisan niya. Pero ngayon yun, isa, wala na. Sabi ko, nasaan na? Sabi ko ni Andre, sinunod na ni Papa. Sabi ko, ha? Ba't di ko nakita? Kaya pala nagulat ako dun sa lagayan namin, wala na pinakamaliit kasi, alaga niya yun eh. Wala po akong nakita. Yun po yung pinapasalamat ko kay Lord. Kahit sa papaano, sa YouTube at saka sa Facebook man niya na napakinggan yung gusto niya, pero doon siya po binago eh, na hinahayaan ko po. Tsaka ito pa po isang pagsubok ngayon, na dati, pag nawalan ako ng isang gamit, or sa mga anak ko, nagmumura na ako, galit na galit ako kahit anong bagay. Pero ngayon ho, may nawala sa amin na gamit. Ngayon ko lang din nalaman, sinalubong ako ni Andre. Nawalan siya ng cellphone. Kasi nag-chatting sila kanina, nawala yung cellphone ni Andre. Pero magagalit man ako, pero hindi na kasi 3 cellphone ang nawala. Bukod sa 3 cellphone, wallet ni Mama Ning nawala. Magbe-birthday yung anak niya ngayon. Ang galingan nung kumuha kasi nalaman niya na nandoon lahat ng gamit nila. Pero sabi ko, hayaan mo na darating na may kapalit si Lord dyan. Nakuha man siya ngayon, pero ibibigay sa inyo yung sobra-sobra. Amen. Kaya yun po pinasalamat ko kay Lord na nawala man ang gamit ng anak ko, hindi ako nagalit. Okay lang yun. Bibili na lang kayo ulit. Darating din yung araw na magkakaroon tayo ng yan. Cellphone lang yan. Kaysa buhay niyo ang mawala. Kaya okay lang kung mawala man yung cellphone na yun. Yun lang po ang pinapasalamat ko kay Lord. Amen. Talagang mabuti po ang Panginoon. Talagang pinapabay ng Diyos talagang sa ating mga buhay Kristiyano. Manatili lang po tayo sa Panginoon. Amen. At ano man hingin natin sa Diyos, yun ay pagkabalog sa atin ng Panginoon. Diba? Sabi ng naglat ng mga awit 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He give you the desire of your heart. Amen. Kung First Corinthians 2:9, palubin po yan doon. Basta manatilim tayo sa Diyos, ano man mga bagay natin hingin, panalangin natin mga puso, ipagkapalog po yan ng Panginoon. At sa lahat ng bagay na wala sa iyo, papalitan din po ng Panginoon yan, huwag ka lang lumayo sa Diyos. Palapakan po natin sa Panginoon. Sino pa po, palapakan po natin ang Diyos na buhay. Sa buhay po ni Sister
Nela Laruya. Tuloy ng banyo, nagpapasalamat ko po sa Panginoon. Sa ila ng maraming kagaanan ng buhay. Talagang napakabuti ng Lord, ano? Kasi dinagdagan na naman ang kinita. Nagdagdagan na ng tatlo. Ang tatlong time. Kaya, salamat sa Diyos talaga sa hirang ng buhay, sa duktong ng buhay. Kasi, naroon ang kagalakan ng puso. Sabi ko nga sa Diyos ko, sabi ko, ang wala na ako ang labas ng mga pastiulo. Ikaw, pastiulo. Pagdating niya, walang dalang sabi ko, puri naman. Talagang napagabuti ng Diyos kasi itugunan ng kung aming panalangin na nagkatagal na. Kasi inanayas ng aming puso na magkaroon ng magkapaginig ako ng mga pagkalangit na awitin, mga worship. Talagang anto na paglagan ng puso ko, pagkamateri ng pag-isa. Siyempre pag may tuloy ang buhay natin, gusto natin buhay. Gusto ko talaga magamit ng worship ko. Sabi ko, salamat sa Diyos. Natuwa ang puso ko. Abot langit. Natin matuwa ang kagalaman ng puso ko. Kasi tinugo ng Diyos. Amen. Na napagatagal ng buhay. Salamat sa Diyos. Sa darating ng Thursday, 18, pandamantalang magkahiwalay-walay tayo. Sabi ko, mamimiss kong gawain ng Lord. Mayroon man doon sa sama, pero iba na lagay yung Jesus is mine. As pinanganak ko sa Jesus is mine. Yan, kabangat may kalungkutan sa inyo, tuloy niyo na namin kasama ang pamilya kasi samantala lang yun. Sabi ni Kuya Mark na naibabalik ko. Pagkano daw sila mapapasyon sa December, sabi ko, hindi mo alam ko na nalita. Hindi hayaan ng Diyos na mawala ako sa ilang sarili. Kaya, salamat sa Diyos. Diyos ko yan. Napakabuti ng Panginoon sa Lord, Sister Nika. Talagang sa kanyang birthday, yun po ay sinasabing banal na kasulatan. Ngayon, sabi na ang aklat ng mga awit 22, verse 9. Nung ako ay lumalitaw o Diyos, ang patnubay, magmula sa pagkabata ako ay iyong iningatan. Amen. Kaya po, Sister Villa, nakarating po sa ganito niyang edad, bakit? Nung siya ay iluwan, ang Diyos na po ang nag-ingat sa kanya. Amen. At yan po ay dinagdagan pa ng Panginoon. Amen. Bata-bata na po si Kermina, nasa 16. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala dahil sinasabi ng aklat ng Isayas na kung ikaw ay kanyang lingkod, iingatan kanya saan ka man kaparoon. Amen. Yan po pagka po ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Wala na pong oras. Lumagpas na po ng kaunti. Sorry po kay Lord. Amen. Yun na po, yung mga pagpasalamat, ihadan ko na po sa sunod na linggo.